last Wednesday po, kinausap niya ako sa telepono. May isa akong kasamahan na nag-abot sa akin ng telepono at sinabi niya sa akin na mag-usap tayo kasama ni speaker. At hindi po syempre nangyari ang proposed meeting niya dahil hindi naman po ako naniniwala na proproteksyonan ng Kongreso ang pinakamalaking contractor ng DPWH sa Kongreso na si Congressman Edwin Garjola. Naniniwala po ako na seryoso tayo sa ating anti-corruption drive in the case of Congressman Garjola. So last Wednesday, ang pinakahuli po na pakikipag-ugnayan niya sa inyo pero hindi natuloy yung meeting, ginamit po niya yung pangalan ng bagong speaker, Boji D? Basta sinabi niya, mag-usap tayo kasama ni speaker. At Oo. Did you hindi ko na po confirm clarify sino ang ibig niyang sabihin. kung sinong Pero speaker? ako, Oo. ako po ay nagpaalam sa mga kasamahan ko sa Kongreso kung pwede kong ilabas ang aking alam tungkol sa isa nating kasamahan. At ang sinabi po sa akin ay ano man ang sasabihin ko tungkol kay Congressman Garjola ay fair game. At mukhang marami pong ibang mga miyembro ng Kongreso ay sang-ayon naman sa mga sinasabi ko na dapat matigil na ang mga kumokonsolidate ng pondo ng DPWH at nagbebenta ng mga pondong ito sa mga kontraktor, at maraming mga miyembro ng Kongreso ay may first-hand na karanasan din sa pag-alok ni Congressman Garjola ng pondo para sa kanilang mga distrito on the condition na siya ang pupili ng kontraktor. Kaya I am thankful na ang Kongreso ay may political will para ireforma ang alokasyon ng budget ng DPWH. Dalawang bagay po. Kasi nga nabanggit nitong si Garjola last Wednesday na mag-usap kayo kasama yung speaker. Did you confirm with the speaker? Kasi baka nagamit lang po yung pangalan niya. At pangalawa, mag-uusap bakit muna? sabi niyo bakit po, mag-uusap? Anong agenda? Tsaka po, Kasi yung phone call namin ay nakikiusap siya na wag ko siyang targetan kasi wala naman yun siya na. daw alam tungkol sa korupsyon.